Buod ng Kabanata 46, Sabungan. Katulad din ng iba pang bayan ng Pilipinas, may sabungan din sa San Diego. Ito ay nahahati sa 3 bahagi. May pasukan ito sa pinto na binabantayan ng isang babaeng naniningil ng bayad sa pagpasok. Nakahanay naman sa magkaibang daraanan ng mga tao ang mga tindera na nagtitinda ng kung ano-ano na katulad ng pagkain gamit na maliliit sa bahay, sigarilyo at iba pa. Kalapit ito ng isang may kalakihan ding lugar na kinaroroonan ng mga tahur, magtatari, at mga sobra ang hilig sa sabong. Dito papalipat-lipat ng mabilis ang kwarta sa kami ng mga tao at pakikipagsunduan. Ang tawag sa lugar na ito ay ulutan. Ang ikatlong bahagi naman ng sabungan ay tinatawag na ruweda. Dito dinaraos ang mga sultada. Makikita sa lugar na ito ang mga taong may matataas na tungkulin, mayayaman mga tahur at sentensyador. Nasa loob ng sabungan sina Kapitan Pablo, Kapitan Basilio at Lucas. Nagtanong si Kapitan Basilio tungkol sa manok na isasabong ni Kapitan Tiago samantalang papasok ito sa sabungan. Nakasunod ang 2 alalay o utusan na may dalang isang lasak na manok at isang malaking puting tinali. Bulik naman ang manok ni Kapitan Basilio. Nagkaroon muna ng batian tungkol sa pagkakasikip ni Maria Clara. Pagkaraan na nagkasundo ang dalawa na paglalabanin ang bulik at ang lasak sa pustang 3,000 pesos. Parang apoy na kumalat ang paglalaban. Nagkaroon ng pustahan ang mga sabungero. Lumilitaw na dihado ang pula at alimado naman ang puti. Habang hindi magkamayo sa pagpusta ang ilang sabungero sa gagawing pagsusultada, ang 2 binatang magkapatid na sina Tarsilo at Bruno ay naiinggit sa mga pumupusta. Sila ay matamang pinagmamasdan ni Lucas. Pamaya-maya ay lumapit ang pinakabata sa 2 kay Lucas at nakiusap na pautangin ito ng pera para may maipusta. Sina Bruno at Tarsilo ay mas masaklap na karanasan sa mga sibil. Ang kanilang ama ay pinatay sa palo ng mga ito. Tinanong ni Lucas ang magkapatid kung payag na sila sa kondisyong kanilang ibinigay. Ayaw nang nakatatanda. Dahil dito, sinabi ni Lucas na kahit kilala man niya ang magkapatid na ayaw ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang ama, hindi niya mapapautang ang mga ito ng perang hindi niya pag-aari. Ang peraan niya ay kay Don Crisostomo Ibarra. Gayunman, kung papayag sila sa kanilang amuki, madali niyang mabibigyan ng pera ang mga ito. Kinatwiran ng 2 na kundi lamang sa kanilang kapatid na babae ay matagal na siguro silang nabitay. Pero sinagot sila ni Lucas na mga nabibitay ay mga duwag lamang, walang salapi at mahihina at kung sakali ay malapit lamang ang bundok. Samantala, pinagsalpok na ang 2 manok na ilang sandali lang ay kapwa-sugatan, pero matindi ang sa puti. May tarak ito sa dibdib samantalang ang sa pula naman ay sa pakpak lamang. Gayunman, unang bumulagta ang puti na nakikisay at sumunod naman ang pula na pinipikit ang mga mata. Ang nanalo sa labanan ay ang pula. Hiyawang umaatikabo ang sumunod. Nang hinayang sina Tarsilo at Bruno at hindi sila nakapusta, di sinsanay nanalo ng tig 100 bawat isa. Sa di kalayuan, nakita nila si Pedro, ang asawa ni Sisa, na binibilangan ng pera ni Lucas. Naisip nilang pumusta sa susunod na laban. Tiyempo namang ang susunod na paglalabanin ay ang bulik ni Kapitan Basilio at ang lasak ni Kapitan Tiago. Nakalimutan ng magkapatid ang tungkol sa kanilang kapatid na babae. Naisip nilang walang mangyayari sa kanila kung tukukunin nila ang inaalok na pera ni Lucas sapagkat si Crisostomo ay kaibigang matalik ng general at kasama pa nito sa pamamasyal. Nang lumapit ang magkapatid na kay Lucas, hindi sila nabigo. Sila ay binigyan ng tig 30 pesos sa kasunduang sasama sila sa pagsalakay sa kwartel. Kapag sila ay nakapagsama pa, tig
sasampuli sa bawat maisama nila. Kapag nagtagumpay sila sa gagawing pagsalakay, may tig 100 at ang mga kasama nila at sila naman ay tig 200 ang tatanggapin. Tumaw sila pareho sa lahat ng kondisyon. Kagad na tinanggap ang perang hinihingi nila. Tinagubilin ni Lucas ang magkapatid na kinabukasan ay darating ang mga sandatang padala ni Ibarra. Sa ikawalo naman ng gabi, sa makalawa ay kailan magtungo sila sa libingan upang tumanggap ng utos. Ito lamang at naghiwalay na silang tatlo. Tuloy ang sabong. Ito ang mga aral sa kabanatang ito sa sabungan, halagang pangkatauhan, maging tapat upang mapagkatiwalaan. Panimula, marami ng pangalan ang nasira dahil sa sumira sa usapan, hindi tumupad sa pangako o kaya ay tumakbo sa isang responsibilidad. Sa isang tao, ang dapat niyang ingatan ay huwag masira ang kanyang dignidad o karangalan. Dahil kapag ito ay nawala, kahit sino man ay hindi ka na mapagkakatiwalaan. Isa sa katangian na dapat taglayin ng mga tao upang siya ay pagkatiwalaan ay pagiging totoo sa lahat ng sandali. Tapat siya sa kanyang sinasabi at nakikita ito sa kanyang kinikilos at sa kanyang ginagawa. Tulad sa kabanata, sino ang taong kaduda-duda ang karakter? Pinasimulan ang kabanata sa isang araw na pangilinang nakagawian na ng mga mayayaman ang magsabong kapag dumarating ang araw ng linggo. Ito ay pinauunlad upang pagkakakitaan. Ito ay isa sa masamang hilig ng bayan at mas masidhi kaysa sa paghit-hit ng apyan ng inchik. Sino sa kabanata ang hindi dapat pagkatiwalaan? Kung susuriin ang kabanata, maaring sabihin si Lucas ang hindi maaring pagkatiwalaan. Bakit may hawak siyang supot? Kanino galing ang saliping ito? Tunay nga bang si Ibarra ang nagutos upang magkaroon ng pag-aalsa? Hindi ba ang masisilang suliranin? Iyon ay hindi dapat pinagkakalat sa ganong kalagayan. Mapuri pa niya kung sino ang makapagsasama ng marami pang tauhan sa pag-aalsa sa kumbento at kwartel ay makatatanggap ng dobleng kabayaran. Ito mga tauhan sa kabanatang ito: Kapitan Basilio, Kapitan Pablo, Lucas, Tarsilo, Bruno. Hindi mawawala ang sabungan sa anumang bayan na nasasakupan ng mga Espanyol. Ang sabungan ng San Diego ay katulad din ng mga sabungan ng ibang bayang nahahati ito sa tatlong bahagi. Buod ng Kabanata 47, Dalawang Senyora. Habang nakikipaglaban ang lasak ni Kapitan Tiago, magkaakbay naman na namamasyal sina Doña Victorina at Don Tiburcio upang malasin ang bahay ng mga Indio. Ayon sa Doña, pangit ang mga bahay ng mga Indio. Sa kanilang paglakad, nababanas siya na husto kapag hindi nagpupugay sa kanila ang mga nakakasalubong. Dahil dito, inutos niya sa Don na mamalo ng sombrero, pero tumanggi ang Don, bunga raw ng kanyang kapansanan. Nang mapadaan ang Donya sa tapat ng bahay ng Alperes, nagkatama ang kanilang mga paningin, parehong matalim. Tiningnan ng Alperes ang Donya mula ulo hanggang paa. Ngumuso at dumura sa kabila. Sinugod ng Donya ang Alperes at nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Binanggit ng Donya ang pagiging labandera ng Alperesa, samantalang pinagdidikdikan naman ng huli ang pagiging pilay at mapagpanggap na asawa ng Donya. Puyos sa galit, habang hawak na mahigpit ang latigo ng Alperes, nananaog si Doña Consolacion upang daluhugin si Doña Victorina. Pero bago magpang-abot ang dalawa, dumating ang Alperes, humawat si Don Tiburcio. Ang pangyayari ay sinaksihan ng maraming tao na nakatawag pansin sa kanilang pagtatalakan. Dumating ang kura at pinatitigil ang dalawa, ngunit pasinghal na binulyawan siya ng Alperes kasabay sa pagtawag ditong mapagbanal-banalang Carliston. Nagalit naman ng husto si Victorina
Kasi sinabi kay Tiburcio na kailangang hamunin niya ang Alperes sa pamamagitan ng sabelo o revolver. Tumanggi ang Tiburcio. Kaya nahablot na naman ng di oras ang kanyang pustiso ng nagtatalak na asawa. Pagdating sa bahay ng mag-asawa, inabutan nilang kausap ni Linares si Maria at ang mga kaibigan nito. Kay Linares na baling ang atensyon ni Donya. Nang Donya inutosan nito na siya ang humamon sa Alperes sa pamamagitan ng baril o sable at kung hindi ibubulatlat nito sa malda at kay Kapitan Tiago ang tunay nitong pagkatao. Namutla si Linares at humingi ito ng paumanhin sa Donya. Siya namang pagdating na Kapitan Tiago na lugo-lugo sapagkat natalo ang kanyang lasak. Hindi pa nakapagpapahinga si Tiago, tinaltalan kaagad siya ng Donya. Sinabi niya sa kapitan na hahamunin ni Linares ang Alperes at kapag hindi niya ito nagawa, di dapat itong magpakasal kay Maria. Sapagkat ang duwag ay hindi nababagay sa iyong anak, pagdidiin pa ng Donya. Dahil sa narinig, nagpahid si Maria na ng kanyang silid. Nagpahatid si Maria sa kanyang silid. Kinagabihan bago umalis si Donya, sina Doña Victorina at Don Tiburcio. Iniwan nila ang kwenta sa paggagamot kay Maria at ito'y umaabot sa kung ilang libong piso na iwan naman si Linares na nasa gipit ng kalagayan. Ito maaral ng kabanatang ito ang dalawang senyora. Sa kabanatang ito ay pinapakita ang kagaspangan ng pag-uugali ni Doña Victorina, ang mapanglait at mapanghusga niyang pag-uugali. Nagtataka pa siya kung bakit hindi siya ginagalang o inirerespeto ng iba na parang hindi niya nakikita ang kagaspangan ng ugaling pinapakita niya sa iba. Para asahan niya na igagaling din siya. Kung gusto mong ikaw ay galang at respetuhin ng iba, ipakita mo rin ang respeto at paggalang mo sa kanila. Sa kabanatang ito ay pinapakita ang pagkamataas ni Doña Victorina at Doña Consolacion na parehas ayaw magpapatalo sa bawat isa, nagpapataasan gayon parehas naman may kapintasan. Hindi nahiyan na kahit marami ang nakaririnig at nakakakita sa kanila ay panay ang pagpatus sa dahan at inilalabas ang bawat baho nila. Parehong mapagmataas ay ayaw magpapatalo. Ang kabanatang ito ay tungkol sa paglalarawan ng tauhan, ang kakatawang ugali na Doña Victorina at Doña Consolacion, Don Tiburcio Espadana, Alperes at Kapitan Tiago. Ang pagkakaroon ng diwang alipin ng mga Pilipinong mahirap, lunasan. Makikita ito kahit saang antas o level ng kalagayan sa buhay. Ang pagkahumaling natin sa ugali at kulturang dayuhan ay siyang nagiging daan ng lubos nating pagkakaalipin. Kaya naman ang ating mga kaugalian ay mayroon pang pagmamataas sa bawat isa. Itong mga tauhan sa kabanata ito: Doña Victorina, Don Tiburcio, Alperes, Kapitan Tiago, Doña Consolacion, Linares, Clarita, Maria Clara, Sinang Victorina. Buod ng Kabanata 48, Hiwaga. Dumating kinabukasan si Ibarra na gaya ng pagkakabalita ni Lucas sa magkapatid na Tarsilo at Bruno. Ang unang sinadya ng binata ay ang tahanan ni Kapitan Tiago upang ibalita na siya ay hindi eskomulgado at dalawin si Maria. May dala siyang sulat mula sa arsobispo na ibinigay nito sa kura at nagsasaad na inaalis na ang exkomunyon. Tuwang-tuwa si Tia Isabel sapagkat boto siya kay Ibarra at ayaw din niyang mapangasawa ang kanyang pamangkin si Maria ang Kastilang si Linares. Tinawag ni Isabel si Maria at pinatuloy si Ibarra. Ngunit biglang naumid ang dila ng binata sapagkat nakita niyang kalapit ng kasintahan si Linares na nasa balkon. Nakasandig sa silyon si Maria at may hawak na baniko. Sa may paanan nito ay
Nandoroon si Linares na nagkukumpol ng rosas at sampaga. Namulat si Linares nang makita si Ibarra, samantalang si Maria ay namula at hinayaang malaglag na lamang ang tangang pamaypay. Sinikap nitong tumayo pero hinang-hina siya dahil nga sa pagkakasakit. Si Linares ay waring napapatda at hindi makapagsalita. Sinabi ni Ibarra sa kasintahan ang dahilan ng kanyang di pinasabing pagdalaw. Nakatingin lamang sa kanya si Maria na parang inuunawa ang bawat kadagang namutawi sa kanyang labi. Malungkot si Maria, kaya nakuro ni Ibarra na bukas na lang siyang dadalaw. Tumango ang dalaga. Umalis si Ibarra na ang puso ay ginugutay ng matinding pag-aalinlangan. Gulo ang kanyang isipan. Sa paglakad niya, humantong siya sa pagawang paaralan. Binati siya ni Nor Juan at mga gagawang dinatnan niyang abalang gumagawa. Binigyang diin ni Ibarra sa mga dinatnan na wala na dapat ipangamba na sa kahihiyan ang sinuman sapagkat siya ay hindi na ekskomulgado, pero tinugon siya ni Nor Juan na hindi nila pinapansin ang ekskomunyon sapagkat silang lahat ay pawang ekskomulgado. Nakita ni Ibarra si Elias na kasama ang mga manggagawa. Yumukod si Elias at pinahiwatig sa pamamagitan ng tingin na mayroon siyang gustong sabihin sa kanya. Dahil dito, inutusan ni Ibarra si Nor Juan na kunin at ipakita sa kanya ang talaan nito na obrero upang kanyang tingnan. Nilapitan ni Ibarra si Elias na nag-iisang kakarga ng bato sa isang kariton. Sinabi ni Elias na nais niya makausap ang binata ng ilang oras. Pinakiusap nitong mamangka sila sa baybay ng lawas sa bandang hapon upang pag-usapan ang isang napakahalagang bagay. Tumango lamang si Ibarra nang makitang papalapit na sa kanila si Nor Juan. Si Elias naman ay lumayo na. Nang tingnan ng binata ang talaan ng mga obrero, wala ang pangalan ng pilotong si Elias. Ito ang aral ng Kabanatang 48, ang talinghaga ng no limitang here. Likas sa isang relasyon o samahan ang hindi pagkakaunawaan, subalit mahalagang unawain ang bawat sitwasyon para sa payapang puso't kaisipan. Ang talinghaga ng buhay ng tao ay kung paano nito paglalabanan ang mga sitwasyon sa araw-araw ng mga buong pusong pagkakakumbaba at pag-unawa sa kahinaan ng bawat taong nakapaligid dito. Ang pag-ibig ay isa sa mahalagang damdamin na pinagkaloob ng Diyos sa tao, kaya't mahalagang ito'y pinaiiral sa lahat ng panahon. Ang galit at puot ay tulay na sa paghiwalay at kaguluhan, kaya marapat na hindi lagyan ng puwang sa mundong ibabaw. Ang mga nasa ibaba ay mga mahalagang hakbang para makaiwas sa hindi pagkakaunawaan. Maging bukas ang puso at isip para maunawaan ang isang sitwasyon. Huwag patagalin ang puot sa kapwa. Ito ay ayusin ng may pagmamahal. Pakinggan ng may pangunawa ang hinaing ng taong tungkol sa kinakaharap nitong problema. Mahalin ang turo at aral ng Diyos upang hindi magkasala. Pag-usap ng may buong pagkakabukumbaba kung may hindi pagkakaunawaan. Ito ang isip sa mga kabutihang asal at ikabubuti ng mga taong nakapaligid sa iyo. Tulungan mga taong nangangailangan. Turuan ng mga bata na mamuhay ng may kapayapaan at pagkakaunawaan. Ang pag-ibig sa lahat ng nilalang sa mundo ay isa sa pinakamahalagang dapat taglayin ng bawat isa upang manatili ang kapayapaan sa mundo. Ito ang talinghaga na dapat bumalot sa sangkatauhan. Ito ang matauhan sa kabanatang ito, Kabanata 48. Matauhan sa Kabanata 48, Crisostomo Ibarra, Maria Clara Linares, Tia Isabel Lucas Nor Juan at ang piloto.